So ano kaibigan, ang ginagawa ni Ate GB ay nagche-check po ng products at saka yung corresponding prices. Mahalaga ito kaibigan para hindi malugi yung ating sari-sari store business. At hindi lang sapat kaibigan, ito mahalagang tips. Hindi lang sapat na magche-check tayo ng pangalan ng produkto at saka prices. Kailangan isulat rin natin dito kaibigan. So mahalaga po ito, bumili kayo nito kaibigan. So mura lang ito, mga 20 pesos lang isang roll. And then so magkano ang presyuhan mo sa iyong mga paninda, magkano ang tubo, nasa sayo na yung kaibigan. Sa akin, most of the time 15 to 20% yung aking tubo. Ayan, katulad ito kaibigan, holiday beef loaf. Ayan, ito kaibigan, holiday beef loaf na malaki. Ito po ay 29 pesos. Pwede nating ibenta siya ng 35. No, pero ginibinta ko siya ng 36, kaya isulat, lumabas sa ating pagkabasa. Ito, isulat nito kaibigan, 36. And then, after this kaibigan, ito ay ilagay natin sa lata. Ayan, doon sa, beef loaf. Ito mahalaga kaibigan, ipapakita ko sa inyo, ha. Ayan. Lagay natin dito, dear friends. Tingnan nyo. O, diba? Ganyan ang gawin natin, kaibigan, no? Para tiyak hindi malugi ang ating sari-sari store business. Maglagay ng presyo, no? Mag-check tayo dito, kaibigan, sa resibo. And then, maglagay ng presyo. Hindi sapat ang pag-check. Dapat maglagay ng presyo sa bawat item para sure na mabilis na lalago yung ating sari-sari store business. Ganito, kaibigan, may bumibili po ng gamot. Ayan. So, tingnan nyo, no? May nakasulat na po ng price. Ayan, tingnan nyo, no? May bumibili ngayon ng amoxicillin. So, nilagyan ko na yun ng price, kaibigan. Amoxicillin, 500 mg. Ayan, yan po ay 6 pesos. Ayan, bumibili yung ating sukin si Jory. Thank you so much. Mahalaga talaga, kaibigan, no? Na may mga prices yung ating mga produkto. Ayan. Katulad nito, mga kaibigan, tingnan nyo, no? Dahil hindi naman talaga natin maiwasan, kaibigan, may mga pagkakataon na nakakalimutan po natin, no? Yung mga presyo ng mga paninda. Ayan, nakakalimutan natin. Mabuti talaga na may makasulat, no? Ganito, kaibigan, may nakasulat ng mga presyo. Ayan. So, halos lahat ng aking mga paninda may nakasulat ng mga presyo, kaibigan, no? Yung iba, wala. Kasi hindi pa ako tapos. Ito, 26 yan, kaibigan. O, tingnan nyo, no? Ayan, ito si Flix 37. Tingnan nyo, no? May mga prices talaga yan. Pero again, yung mga paninda ko na nakita nyo na wala pang presyo, ay hindi pa kasi ako tapos. Ito yung ginagawa ko ngayon, kaibigan. Naglalagay po ako ng presyo. First and foremost, kung bakit ako naglalagay ng presyo, katulad nito, kaibigan, para po, kung sakaling makalimutan ni Ate GB kung magkano ang bintahan ko sa mga produktong ito, ay hindi ako malugi, no? Kasi kahit makalimutan ko, may nakasulat kasi. And second, kaibigan, reason kung bakit tayo naglalagay ng presyo, excuse Frances, kasi minsan hindi lang ako ang nagbabantay. Minsan si Frances, minsan yung anak namin, minsan yung kapatid ko, mama ko. Pagyata ko, ibe. Ayan. So, hindi lang kasi tayo, kaibigan, no, ang nagbabantay ng ating tindahan. Minsan may lakad tayo, minsan may sakit. So, ibang nakabantay sa tindahan. O katulad nito, kaibigan, may mga prices po yan. Katulad nito, 160 itong crush. Ang hindi crush, 50. Pag hindi natin nalagyan ng presyo, baka makalimutan natin nun at baka mabinta natin sila na sa same price. O 50 itong hindi crush grahams, baka ito rin mabinta natin sa 50 kung walang presyo. Maganda talaga, kaibigan, na may presyo katulad dito. May mga prices po yan, kaibigan, at updated po ang mga presyo. Ayan, nagche-check po tayo, no? Almost every week. Kasi naman alam naman natin na yung mga prices, kaibigan, nag-iiba. Minsan tumataas, minsan bumababa. Okay kung bumababa talaga lahat. Kung magtaas, ay malugi tayo. Ayan, ito, kaibigan, no, lahat ng wings powder ay 8 pesos. Ayan. So, si surf powder, natangtang, ano ba yung natangtang? Nawala, natanggal. Oy, second emotion. Mahirap magtagalog, kaibigan. Bisaya po kasi yung link ko, no, from Cebu. Thank you so much, Day. Shout out. Kasi po, mga kaibigan, sa hindi po nakakaalam, si Ate GB po ay Bisaya from taga Cebu. So, matanggal, yan, so mahirap, no? So sometimes, kaibigan, ganyan talaga ang nangyayari, no? So dapat maglagay tayo ng presyo. Ito, natanggalin dito, kaibigan, no? Ito, kaibigan, sinadya ko talagang tanggalin kasi nag-change na po ako ng presyo. And katulad ito, kaibigan, pag mag-iba na, tanggalin ko yan, ha? Ito, tinanggal ko kasi yung ibang shampoo,
nag-change na ako yung conditioner pala, no? Ayan, so, hindi lahat ng cream silk ko 9 pesos. Meron din akong cream silk na 10 pesos. O, tino, ito, collagen, o, di ba? Kaya tinanggal ko po talaga, sinadya ko na tanggalin. So, ngayon kaibigan, ang ginagawa ko, katulad nakita niyo sa aking intro, nag-check po si Ate JB ng resibo. Ayan. So, bago na ito kaibigan, ha? Wait, i-check natin ang date. Oh, when did I purchase this one? Okay, March 15. So, roughly around like today 17. 2 days. 2 days back. Ayan. So, nagpunta po tayo sa guys. 16 pala yun, hindi 17. A day, yesterday. Akala ko 17 ngayon. So, this was purchased yesterday po. March 15. And, ang ginagawa ko kayo, I'm checking the prices po. Together with the product. Ayan. So, pag may check na po, nakita nyo na po, no? May check na po yan. Ibig sabihin, na-check ko na po yung item, the product itself, and the corresponding prices. So, dapat talaga up to date, no? Yung pag-check natin. Actually, hindi lang yan ang kailangan kong i-check. Ayan. As a matter of fact, napuno na ng sa matter of fact, kaibigan, napuno na ng resibo yung aking table. Ayan, ang dami. O, tingnan nyo, no? Hindi ko po galing magtapon ng resibo unless, ha? Hindi ako nagtatapon ng resibo unless na-check ko na. Pag ma-check ko na ito, tsaka ko na itatapon yung mga resibo nga kaibigan. Kasi mahalaga talaga yung pag-check ng resibo. Yung mga prices, again, no? Hindi natin namamalaya na nagtaas na pala yung presyo. Mabuti, again, sa katulad sinabi ko kanina, mabuti kung nagbaba. Most of the time, nagtataas talaga kaibigan. Kaya malulugi talaga yung ating negosyo pag hindi tayo nag-check. And aside from checking, again, aside from checking the prices of each products, dapat may nakasulat na yan on each item. Again, no, kung sakaling makalimutan natin, or kung sakaling hindi lang tayo ang nagbabantay ng ating tindahan, at least, alam na kung magkano ang bintahan katulad nito. Inaamin ko kaibigan, no, ako nga si Ate GB, sa halos 24 years, sa 24 years ko na pagtitinda, until now, may mga instances na nakakalimutan ko po talaga yung mga presyo. So, iwan ko, nagiging bobo ba sa Ate GB o nagiging mahina yung aking memory, but then I admit, sometimes nakakalimutan ko talaga kaibigan. Kaya, ang ginagawa ko talaga, nag-check ng products and its corresponding prices, and then sinusulat ko po dito. Ayan, tingnan nyo, no? Ayan. Tapos, nilalagay ko sa mga produkto. Katulad nito kaibigan, lagyan ko pa yan, no? Hindi pa kasi ako tapos kaibigan. Inuna ko yung paggawa ng video. Ayan, para nakaready na sa Ate GB siguro. Tomorrow or a day after tomorrow, i-upload ko to, ipopost ko to kasi alam ko marami ang matutulungan ng ating video, yung paglalagay ng mga prices sa ating mga paninda. Ha? Hindi lang pag-check, ha? Hindi lang pag-check ng presyo, kundi lagyan talaga natin. Huwag tayong maging tamad. Sorry, nabulo na naman tayo. Ang hirap maging Bisaya. No, kasi gustuhin ko man kaibigan, no, na magbisaya, pero maraming hindi makakaintindi kay Ate GB kasi most of our followers, most of our viewers ay sa Tagalog region po. And actually, gusto ko rin mag-English kasi may mga followers din tayo na foreigners. So, ano na lang, Taglish or Bisaya English or Bisaya Tagalog. Kayo na bahala, kaibigan, umintindi. Okay. But most of the time, I will be speaking Tagalog. Okay, our own Filipino language para marami po ang makakaintindi. Kasi siguro mga 75 to 80% sa ating subscribers, followers ay mga Tagalog people po. Ayan, kayo magtatagalog sa Ate GB kahit medyo nabubulol, kahit medyo nahirapan. Again, kaibigan, ha? Tapusin ko muna yung aking ginagawa. Ayan, tatapusin ko kasi nga, most of the time, hindi ako nagbabantay. Nowadays, kaibigan, minsan lang ako magbantay sa aking tindahan dahil po sa aking sakit. So, most of the time, si Francis, siya yung palaging nagbabantay. No? Thank you so much, God. Binigyan tayo ng asawa ng mabait at masipag. Thank you so much, God. So, yung kaibigan, tatapusin ko muna, ha? Ayan. Kasi mamaya lang matutulog na ako, kaibigan, kasi may sakit po si Ate GB. Kailangan ko matulog ng maaga. Pero before that, gagawin ko muna yung aking trabaho. Ayan, so tatapusin ko muna. Uy, shout out. Tingnan nyo kaibigan, no? Ayan, tingnan nyo kaibigan. Sino to? Sino? Hoy! Ayan. Babay. Wait.
Dito na naman yung aking mayong tagabantay ng aking tindahan, kaibigan. Sige, tatapusin ko na, kaibigan, ha, ang paglagay ng presyo sa aking mga paninda para again iwas lugi sa ating sari-sari store business.